Magandang gabi na naman po sa inyong lahat ng kaibigan. Dahil tahimik po ang gabi, kaya sinasamantala ko po na magbahagi ng konting kwento. Kung kayo po ay gising na, ay nais ko po kayong bahagi na ng konting kwento. Pero bago man po natin basahin ang aking nais na ibahagi sa inyo, ay puntahan po muna natin ang Efeso chapter 22 verse 6. Sabi po dito, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Yan po ang isa po sa supporting verse po na aking babasahin sa inyo. Ang title po nito, Hinanakit sa mga magulang. Tunay na napakasarap at napakahirap maging magulang. Hindi sapat ang 2 araw na ibinigay natin tuwing sasapit ang 2 linggo ng Mayo at Hunyo upang ipakita ang pagpapahalaga natin sa kanila. Ang pagiging magulang ay isa sa pinakamahirap na gawain sa buong mundo at walang anumang halaga ng salapi ang sasapat upang mabayaran ang lahat ng hirap na napagdaanan sa pagtupad ng mga responsibilidad dito. Marahil lahat ng mga magulang ay sasang-ayon na isang malaking responsibilidad ang maging ina o ama. Ito'y tunay ngang hindi isang birong gawain, isang buhay ang kailangang hubugin ng mga magulang at anuman ang mangyari dito, mabuti man o masama, ang pananagutan ng mga magulang ay hindi sa tao kundi sa Diyos. Tungkulin ng magulang na mahalin, pakainin, bihisan, pag-aralin at alagaan ang kanilang mga anak. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi maikakaila na may mga pagkakataon pa rin na nagkakaroon ng sama ng loob o hinanakit ang mga anak sa kanilang ama at ina. Sa ilang mga pagkakataon, ang hinanakit ng anak ay wala naman talagang matibay na dahilan. At madalas, sarili lamang ang kanyang iniisip. Ang mga anak na pinakitaan ng sobrang pagmamahal sa pamagitan ng pagbibigay ng luho at pagkakait ng puna at palo ay karaniwang nagiging malaking problema, hindi lamang ng pamilya kundi maging ng komunidad. Ang Biblia ay nagsasabi na ang isang anak ay dapat turuan sa landas na basto habang ito'y bata pa upang sa kanyang paglaki ay hindi siya magkamali. Yan pong binasa natin, Kawikaan chapter 22 verse 6. Yan po ang isa sa supporting verse. Karapatan at tungkulan ng mga magulang na ituwid ang mga nagkakamaling anak. Itinuturo ng Biblia ang mapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa anak pagkat ang supling na minamahal ay dapat ituwid ng landas. Kawikaan chapter 13 verse 24. May ilan namang pagkakataon na tila may sapat na dahilan kung bakit sumasama ang loob ng anak sa kanyang magulang. May mga anak na naghihinanakit sa kanilang mga magulang dahil sa kakulangan nila ng pagpapakita ng pagmamahal, suporta at pangunawa. Bagamat walang magulang na hindi nakakadama ng pagmamahal sa kanyang anak, may mga anak na nag-iisip ng iba. Subalit kung sa tingin man natin ay hindi sapat ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ng ating magulang, isipin natin na ang bawat tao ay may iba't ibang personalidad at katangian. Hindi man nila ito sinasabi ay makikita naman natin ito sa ibang mga paraan at kung ano man ang kanilang nagawang pagkakamali, nararapat lamang na unawain at patawarin natin sila. Sila ay tao rin na nagkakamali at nagkakaroon ng pagkukulang. Alalahanin natin na ang pagmamahal at paggalang sa ating mga magulang
ay isa sa mga 10 utos ng Diyos. Exodo chapter 20 verse 12. At marapat lamang na pasalamatan at mahalin natin sila sa Biblia, at mahalin natin sila sa kabila ng lahat dahil utang na rin sa kanila ang ating buhay. Yan po. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa binasa natin at sa mga supporting na verse. Ano po, sana ilista nyo lang tapos basahin nyo lang po yung mga supporting verse. Ayan, mga halaman ko po uli ang nakabungad sa aking video para po maganda sa inyong paningin. Ano nga ba o paano nga ba ang maging isang magulang, mga kaibigan? Noong bata pa ako ay hindi ko rin po maunawaan ang pagiging magulang ng aking nanay at tatay dahil ako po ay lumaki sa palo. Yan po ang nakagisnan ko din na mga magulang nung ako po ay bata pa. Sabi ko nga, ang aming tatay ay parang walang habag kung mamalo. Kapag nahagip o nahawakan niya ang sagwan ay talaga pong tatama yon. Kung sinong mga anak niya ang tatamaan, at isa na po ako sa nakatikim ng sagwan, ay masakit po talaga. Lalo na kapag inabot ka sa puwet o sa balakang, o kung hindi man sa balakang, sa binti, talaga naman pong mapapatsatsa ka ng wala sa oras sa sakit. Nakatikim na rin po ako paulit-ulit ng sanga ng bayabas. Ganon din ang yantok, sinturon, ang panggatong na kahoy, walis, tingting. Naku, madalas po yan na pamalo ng aming tatay nung araw. Kung wala pong mahagilap na pamalo ay talagang pag nasapak po ako at ang iba ko rin mga kapatid ng kanyang kamao na pagka tigas-tigas dahil ang aming tatay ay isang farmer, isang mangingisda, isa rin na karpintero. Kumbaga lahat ng trabaho ay alam niya. So, pasensya ka na lang pag nahagip ka. At ang mga bagay pong yan ay hindi ko po maunawaan nung araw na bakit kailangan manakit ang isang tatay. Buti sana kung nananakit tapos nagsasorry ay hindi. At talagang halos lagnatin ka sa tindi ng mga pamamalo. Kaya ako po nung araw, nung ako'y bata pa, sabi ko, bakit kaya, saan kaya nagmumula ang galit ng taong ito na kung may kaaway sa labas at hindi nagkasundo sa mga pinagtatalunan na mga bagay, pag uwi sa bahay, lahat kami may tama mula sa buhay ng aming nanay at kami mga anak. Kapag siyempre ang una niyang aawayin kapag natalo siya sa debate sa labas, ang una niyang aawayan pag uwi ng bahay ang aming nanay. So kapag nakita namin na sinasaktan ang aming nanay nang dahil lang sa kanyang inis, sa kanyang kadebate, ay kasama na po kami doon sa Latigo 500. Yan, talagang napakabirdugo po ng aming tatay. At ako'y naranasan ko po yung mga pamamalo na yan, sampal, sabunot, untog sa haligi ng ulo. Nagsimula po ang pamamalo sa akin nung ako'y nasa 5 taon na. Kasi bago ako mag-grade 1, ang dami ko nang naranasang palo. Bidang-bida po yan, ang walis tingting, hoy. Pag walis tingting na tumama sa aking binti, nakaguhit din po doon ang latay ng mga walis tingting sa binti ko. Kaya alam na walis tingting ang pinamalo. So, yun po, parang no mercy, walang habag, walang self-control ang karakter ng aming tatay. At iniisip ko, bakit nga ba napaka-lupit
At sabi ng mga tao sa amin dahil may dugo daw ang tatay ko ng Espanyol, ang mga Spanish daw ay napakalupit, matapang, strikto. At yun nga po, pero ako naman tingin ko sa amin para kaming mga laruan niya, na kung kailan niya gustong sapukin ay wala po kaming magagawa. Dahil hindi naman po anak ang turing niya sa amin, kundi para mga alipin. At yan po ay nagsimula sa kabataan namin. Kami magkakapatid ay lahat kami ay nagtatanong sa aming mga sarili. Hindi naman kami pwede mag-complain na ay bakit ganyan ka, bakit ganyan ka katapang, bakit namamalo ka sa napakaliit na dahilan. Yung mga dahilan na hindi na napakain ng oras ang alagang baboy, hindi nanguha ng kahoy, lalo na kapag nauubusan yung panggatong. Ano pa ba ang mga kasalanan namin? Yung hindi kami nakapagluto agad, hindi nalagyan ng tubig ang banga, kumbaga hindi na puno, hindi napakain ang manok ng maaga. Yan mga yan. Kung ano-ano pang mga utos niya. Dahil siya ay fisherman, yung kanyang pamingwit, talagang pag sinabi niyang bira, talagang hihilahin mo yun para ma-straight daw yung kanyang pamingwit. Kapag bigla mo na bitawan ay sigurado ka na talagang makakatikim ka kahit tali ng baboy. So ganyan po kalupit ang aming mga magulang, ang aming tatay, pero ang aming nanay hindi naman siya ganun katapang. Kaya lang lagi niyang ipinangsasangga ang kanyang katawan. Kapag kami ay pinapalo ng aming tatay, ay talaga naman yung katawan ng nanay namin ang kanyang binabalandra para hindi kami mapuruhan. Pero pag nakikita naman namin na talagang grabe na po yung pananakit na dinadanas ng aming nanay, ay talaga pong hindi maiwasan na makapagsalita po ang anak ng hindi maganda laban sa tatay. So yun mga kaibigan, hindi ko maunawaan ang sitwasyon yun. At nung ako po ay nagkaroon na rin ng pamilya, ay isa-isa kong nakita ang sitwasyon. Alam niyo po, hindi pala ganon kadali ang buhay ng isang magulang, lalo na kapag nagsisimula na yung responsibilidad mo bilang isang magulang. Gaya ko, isang nanay, kailangan talagang alagaan mo ang iyong mga anak. Hindi mo palalapitin ang lamok sa balat ng iyong anak. Kumbaga nandoon lahat ay pagtitiisan mo. Pero magkaiba po ang sitwasyon namin sa mga magulang ko. Iba po yung sitwasyon ko sa mga magulang namin. Dahil ang aming tatay talagang malupit na kumbaga kami namang mag-asawa ay hindi naman ganun kalupit si mister. Ako yata nagmana dahil napaka-stricto ko. Yan nga yung mga bagay, mga kapatid, na kahit ayaw nating gawin, pero bakit nagagawa natin? Andun yung awa natin sa mga anak natin kapag nagpapasaway, na talagang sagad-sagad talagang nakakapamalo tayo. Siguro wala rin akong self-control ng mga panahon na ako'y nagsisimula lamang magpamilya, lalo na hindi ko pa po kilala ang Panginoon at wala pa po akong tamang relasyon sa Diyos, at hindi ko pa po talaga nauunawaan ng salita ng Diyos. Kahit man po nung dumating na sa punto ng buhay ko na ako ay nakakilala na sa Panginoon, ngunit hindi ko po nauunawaan ang Biblia. Hindi ko po maunawaan ang salita ng Diyos. Kahit binabasa ko pa
hanggang sa antukin na lang ako, hindi ko talaga nauunawaan ang salita ng Diyos. So, dumating po sa punto na yung hindi naman po 100%, sabihin natin nasa 1/4 lang na porsyento ang nakuha ko sa karakter ng aking tatay. Pero may ano po may mga dahilan. Alam niyo po mga kaibigan, minsan kapag tayo po ay sobrang gipit na halos wala po tayong maibigay sa ating mga anak, ay nag-iinit po ang ating ulo. Kumbaga mahirap ipaunawa yung damdamin na ganon kasi naiinis tayo. Naiinis ako na hindi ko maibigay yung gusto kong ibigay sa aking mga anak nung sila'y mga bata pa. Pero wala akong magawa. Tapos syempre ang mga bata, nandyan yung kakulitan. So may mga pagkakataon na kailangan mong disiplinahin para lang maituro o maituwid sila na yun ay hindi tama at yun ay mali. So dumating naman po sa punto na ang mga anak ko ay naturuan ko naman po ng tama. Pero nung dumating sa punto na sila po ay teenager na, talagang dyan na po talaga tayo magkakaroon ng problema. Ang hirap pong harapin yung sitwasyon kapag ang ating mga anak ay nai-influence na o na-influensahan na ng tagalabas gaya ng kanilang mga kaklase, mga kabarkada. Kaya talagang ang magulang ay magtitiis ng damdamin na kahit minsan sinasagot-sagot na tayo pero andoon pa rin yung ating pagtitimpi. Ako minsan talagang sumasabog ako at talagang nakakatikim sila. Alam niyo po, ang mga pamalo ko nung araw sa aking mga anak ay hangir. Talagang madalas ay hangir. At kung hindi hangir, minsan yung mga balistambo kapag aking ding nahagip na kapag ako ay sinasagot na ng pabalang-balang, diyan na po ako nawawala ng kontrol. Talagang ipapakita ko rin sa kanila kung gaano kabangis ang aking pagiging nanay sa kanila dahil kami mga kaibigan ni Mr. ay hindi kami madalas na nagsasama sa loob ng bahay dahil kung saan siya nagtatrabaho gaya po nung panahon na siya ay malayo ang duty. So buwanan po yan ang uwi ng maliliit pang aking mga anak at habang lumalaki sila, kung saan po nakatira yung kanyang employer ay doon din po siya, stay in din po siya dahil driver nga po siya So ako talaga ang madalas na kasama ng mga bata at hindi po madali magpalaki ng mga anak na kagaya ng aking duty dahil hindi naman po araw-araw ay nasa loob ng pamamahay namin ang aming haligi ng tahanan. Kaya ako po ang tatay at nanay sa mahabang panahon sa aking mga anak. At talagang kinilala ko po ang bawat karakter ng aking mga anak. At pinag-aralan ko din kung paano ko sila abutin. At mahirap po sa simula. At ang pinakamasakit na bahagi ng buhay natin bilang mga magulang ay yung may maisumbat pa sa atin. Ako po ay isang nanay na talagang hindi naman po nakaranas ng kaalwanan sa buhay. Sabi ko nga mga kaibigan, talagang ito na ba ang kapalaran ng buhay ko o kalooban ng Diyos sa buhay ko na sa simula pa ng aming pag-aasawa ni Mr. o pagsasama bilang mag-asawa hanggang sa panahong ito ay bilang na bilang yung panahon na maalwan ang buhay. Pero salamat na nga lang talaga sa Panginoon mga kaibigan kasi ako din yung tipo ng babae o asawang babae na hindi po ako mapaghanap
kahit po doon sa panahon ng aming unang taon ng pagsasama na talagang dumadaan kami sa butas ng karayom, katindi ang hirap hanggang sa lumabas na yung aming mga anak. Ayan, sunod-sunod po yan, 2 years ang gap po yan ng apat at 15 years ang gap ng kuyang bunso at si bunso, at medyo maalwa na po kay bunso. Pero yung sa apat na anak na talaga naman pag nagkakasakit, sabay-sabay, isa sa kaliwa, isa sa kanan, isa sa kaliwang hita, kanang hita, na lahat inuugoy mo dahil ikaw lang mag-isa sa bahay at wala kang katuwang. So, sana maisip din ng mga anak yung sitwasyon ng magulang na hindi ganun kadali. Tama po yun ang sinasabi ng Panginoon sa ating binasa na maraming obligasyon ang magulang sa anak. Pero sana wag naman hanggang sa obligasyon lang titignan tayo ng ating mga anak, kundi matutunan din po nilang mahalin ang kanilang mga magulang at damhin din nila yung pinagdadaanan ng kanilang mga magulang. Dahil ako po, hindi po ako nakita ng mga anak ko na mahina. Pinakita ko po sa kanila mula nung sila ay nagkakaisip na strong lang ako. Hindi ako nakitaan ng mga anak ko na ako ay umiiyak sa problema na gaya ng mga personal na problema. Madalas umiiyak ako doon sa panahon na nasasaktan ang kalooban ko. Kapag ako ay nasasagot-sagot na ng aking mga anak, kasi talagang ganun po yata ang isang nanay, napaka-emotional. Kasi nga naman mga kaibigan, di ba? Tayong mga nanay, 9 na buwan po natin yan dinala sa ating sinapupunan ng ating mga anak. Ingat na ingat po tayo, kahit man sa pagkain, kahit sa pagtawid, kahit sa pagtulog. Lahat ng ating hakbang ay iniingatan natin para hindi mapahamak ang buhay ng ating anak na dinadala natin sa ating sinapupunan. Kumbaga talagang lahat ng pag-iingat ay ginagawa natin para sa kapakanan ng ating anak, ano po. At yung 9 months na pagbubuntis ay hindi po ganun kadali ang pakiramdam. Talaga pong ako po ay hirap na hirap po akong magbuntis. Talaga pong kahit katanghali ang tapat, ako'y giniginaw. Kaya almost 3 months yan. Sa loob lang ako ng bahay, naka-jacket, takot akong maligo. Ganun po ang design ng paglilihi ko. Hindi man po yung kaartihan, pero para po akong mamatay pag makahawak ako ng tubig. Kaya grabe ang pagtitiis, yung hindi ka maliligo araw-araw, magpupunas ka lang. Titiisin po yun ng isang nanay para lang sa kanyang anak. Kakainin mo, kahit yung hindi mo kinakain, ay kakainin mo para lang masuportahan ang ating mga sanggol sa ating katawan. At hindi lang yun, sana maisip man ng mga anak na hindi ganun kadali ang pinagdadaanan ng kanilang mga magulang. At hindi ganun kadali ang pagiging magulang, pagiging ama o isang ina. Pero ako bilang isang nanay, talagang yung maibahagi ko lang, kasi iba rin naman yung damdamin ng mga tatay, iba rin naman ang karakter nila, iba rin naman ang damdamin nating mga nanay, at iba rin yung ating karakter. Madalas nagiging emotional tayo, at kapag ako'y nasasaktan ay iniluluha ko po yan mag-isa. Hindi ko rin yan sinasabi sa aking asawa na nasasaktan ako, kundi mag-isa po akong umiiyak at nananalangin siyempre sa ating Panginoon na Lord, kung pwede po ba mag-request na wag na lang po kayong magalit sa aking mga anak, wag niyo naman po silang parusahan, kasi ako bilang nanay nila ay ako rin ang unang-unang masasaktan, Panginoon. Ang Diyos po, tumutugon po siya sa request natin. Ganyan po kabuti ang ating Ama sa langit. Dinidinig din po ang ating pinapakinggan din ang ating sinasabi, at sinusunod din niya yung ating request. So, ganyan po katindi ang
puso ng ating tatay sa langit. Kaya alam niyo mga kaibigan, mahirap yung hindi talaga ang tatay ang nagdidisiplina sa ating mga anak. Iba kasi ako nung mga nagbibinata na yung aking mga anak, nagdadalaga na pag namalo ako, Diyos ko po, pag yung kamay ko na ang nasasaktan, kunyari gusto kong sapupin, ako nang umaaray kasi ang titigas na ng kanilang mga buto, di po ba? So, iba po ang disiplina ng tatay. At minsan tayong mga nanay, kahit man tayo'y namamalo o minsan o nagagalit sa ating mga anak, aminin pa rin po natin. Ako sa sarili ko, aminado pa rin ako na nangingibabaw pa rin po yung aking mga anak na mas spoiled po sila sa akin kaya sa kanilang tatay. Kumbaga kasi ang nanay kasi mga kaibigan, no? Tayo yung kahit nagagalit tayo, pero tayo yung madaling makaunawa sa sitwasyon, madaling makapagpatawad, isang iyak lang natin ay okay na uli, o halika na, kumain ka na, o itong baon mo, di po ba? Ganun po ang ating karakter bilang mga nanay. At bilang nanay, aywan ko po kung na-experience nyo rin ito, dahil kami nga ni Mister ay wala po kaming trabaho pareho nung kami ay nagsama na dalawa. Talagang nagsimula po kami sa wala at nagsimula din sa mali kasi ang pag-aasawa ay hindi nga po yan kagaya ng kanin na kapag napasok ka ay pwede mo nang iluwa. Dahil ako po nung araw tinalaga ko na sa aking isipan na kung sinong lalaki na aking makakasama, mahirap man siya o anuman siya, ay talagang walang hiwalayan, kailangang tiisin. At talagang pinanindigan ko po yan mga kapatid, mga kaibigan, pinanindigan ko po yung aking kaisipan na ganon. So kami ni Mister ay nagsama sa madalas na hirap at kunting ginawa. Yan po. Yun nga po sinasabi ko kanina, salamat sa Diyos dahil ako yung isang batang ipinanganak na walang maraming gusto. Na kung ano lang yung meron dyan, ay kontento na ako nung araw po, nung mga kabataan po namin kakaiba po kami, ang aming naranasan. Kami po yung umuunawa sa aming mga magulang at hindi po yung mga magulang namin ang umuunawa sa amin. Kami po yung mga anak na laging pinapalo at pansimbag nila. Kami po yung nagmamahal sa kanila at sila po. Ang nanay namin po ay mapagmahal yun, pero yung aming tatay, hindi po yun marunong magmahal sa anak. Hindi namin alam kung ano ang uri ng pagmamahal niya. Kasi ang nakikita lang talaga namin, yung pananapok niya, pananakit, hindi naman po uri ng pagmamahal yung nananakit magulang, di po ba? At kung ano po yung naging ugali ng aming tatay, ay taliwas po sa ibinabalik nila sa amin. Kung hindi niya kami mahal, mamahalin namin siya. Kami rin po yung tipo ng mga anak na pag hindi kaya ng mga magulang namin ang produce ng aming ulam, pagkain, kami po yun ang mga anak ang gagawa. Kaya ang mga magulang namin nung araw kapag umalis sa umaga, walang iwanan na pambiling bigas o pambiling ulam. Pero pagdating po nila, kung anong oras man sila darating, kung tanghalian o hanggang hapunan, ay meron po kaming ihahain sa kanila na pagkain. At hindi na po yung nagtatanong kung saan namin kinuha kasi parang nasanay na po sila na kami ng mga anak ang provider sa mga bagay na hindi po nila pinoprovide sa amin. Kaya nga po ang aking biro nung araw ang hirap magpalaki ng magulang. Pero kung ikumpara ko naman po sa panahon ko na ako'y naging magulang na rin, ay hindi ko naman po pinaranas sa aking mga anak na mga bata pa sila ay sila ang mag-provide ng aming pangailangan. Talagang kapag sinabi ng mister ko na hindi niya kaya, gaya po ng pag kami wala ng bigas, wala ng tanghalian, sasabihin ko sa mister ko na wala na tayong tanghalian, paano kaya? Tapos ang sagot ni mister ay ganito, wala na talaga akong magagawa
pasensya na. O di po ba? Kapag tayo po ay asawang mahina, kapag gano'n na po ang sagot ng ating padre de pamilya, baka maglupasay ka o baka manghina ka din. Pero ako po hindi. Kakaiba nga po ako eh. Kapag naririnig ko po kay mister na wala na siyang kaya at hindi niya na kaya, sasabihin ko na okay, sige na. Relax ka na lang dyan. Ako na ang bahala. Parang mas gustuhin ko na lang na mag-relax siya o hindi na siya kumilos. Ako na lang. Para mas madali yun para sa akin. So, lagi pong ganon ang sitwasyon namin. At sabi ko nga po sa aking mga sharing ng mga nakaraan, si Mr. ay hindi masalita na tao. At siya rin po yung taong walang gaanong kaibigan. Kumbaga, magkataliwas po talaga ang aming karakter. Ako po ay ang unang-una ko po na nagawa sa buhay ko kahit nung ako'y bata pa, yung PR, yung public relation ko, yung aking pagkikipagkapwa-tao kahit hindi pa po ako born again at that time. Pero yung mga matatanda sa amin, yung mga kaibigan ko yan. Kaya pag sinabi ko na, ay, ante, wala na kaming bigas, wala pang aming nanay, pahiram muna ng bigas. Ay sus, tanghali ka na, bakit yun ka lang nagsasabi? O sige na, ito na. Lahat po yan. Ultimo mawalan kami ng puro mawalan ng asin. Alam niyo po nung araw, ang hirap ng buhay eh. So, madali po ako makahingi sa mga kapitbahay. Kung hindi po tayo marunong makisama kahit sa mga kamag-anak natin, talaga pong wala tayong mapapala. At yan po ang karakter ng aking mister. Hindi po siya mahilig makipagkaibigan, nakikipagkwentuhan, pero yung sabihin natin na kaibigan, yung malalapitan, yung kasi kumbaga two-way kapag lumapit ka, dapat pwede ka ring lapitan. Hindi pwede yung ikaw lang ang mangangailangan. Dapat pag nangailangan din yung iba, at meron ka rin naman na mai-share, gawin mo din yon. So, yan po ang aking karakter na kahit nung bata pa ako, kapag maraming isda na hindi na kayang bilangin ng aming tatay kasi nasa banyera na. Alam niyo po ba, kapag naiisip ko yung mga kapitbahay namin, actually mga kamag-anak din naman, wala naman silang pangisdaan o hindi naman sila marunong mangisda dahil may mga edad-edad na. Kahit yung mga pinsan ko, bata pa wala naman silang alam kung paano mangisda. So, sabihin na natin walang paalam o nakauman yung mga isdang yun, pero kinukuha ko po yun kasi kung magpaalaman pa ako sa tatay ko na bigyan naman natin si auntie ganito, si lola ganon, hindi po yan papayag. Dahil ang tatay ko hindi po ganon ka palabigay sa tao. So, yan po ang ginagawa ko. Kaya po siguro napamahal din ako sa mga tao kasi bata po ako ay gumagawa na po ako ng mga bagay na ikinakatuwa ng kanilang damdamin. So, nung dumating po sa punto na ako ay nag-asawa na at kami po ay napakalayo na napunta, imagine, ako ay from Sibuyan Island at ang aking naging kapartner sa buhay ay from Norte. So, ang hirap po ng sitwasyon ng isang asawang babae na kakaiba naman na kultura ang napuntahan at talaga pong ipinaglaban ko yung kultura namin na hindi po kami madamot, hindi po kami pakialamera, yung mga ganun bang mga karakter natin, alam niyo po, kanya-kanya naman talaga ng karakter ang tao. So, yun, kumbaga nakasanayan ko na sa buhay na kahit gaano katindi ang problema ay nananatili akong feeling strong lang. Yan, akala ng mga anak ko ay talagang strong lang ako. Yan, kasi diyan sila nasanay sa aking karakter na si mama, parang ang hirap tibagin, parang hindi matitinag yan sa kahit anong problema. Yes, mahirap pong tibagin ng problema ang isang tao na may Diyos na
sinasampalatayanan kasi ako po ay maaga din pong na-practice ng Panginoon ang aking karakter na yung hindi ko na kaya, hands up na, balik ka na sa Panginoon, luhod ka na sa Diyos at aminin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko to kaya, nagkakaya-kayanan lang, para lang walang makita ang pamilya ko na nangihina na nanay, pero Panginoon, talagang hindi ko na to kaya. So, hindi na mabilang ang aking mga daliri kung ilang bisis ko iyakan ang Diyos at sinasabi ko na hindi ko talaga kaya, Panginoon. Tulungan mo po ako, sakluluhan mo na ako. Ako rin po yung nanay na nakaranas ng panlilibak ng ibang tao. Kasi alam niyo mga kaibigan, may mga tao kasing mapanghusga, mapanglait. At kapag may nakikita po silang tao na mahirap ang buhay, ay dyan na po pumapasok yung rejection, yung panghuhusga at panglalait ng ibang tao na wala ring tamang pag-uugali. Uulitin ko na naman, bakit nga ba walang tamang pag-uugali? Bakit ganun sila? Kasi nga wala pa sa kanilang buhay yung pag-ibig ng Diyos. Dahil ang tao, kapag andoon na ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi na po natin magawang manakit ng ating kapwa. At yan po, bilang isang nanay ay naranasan ko ring ipagsigawan ako ng taong pinagkakautangan ko. Kasi mga kaibigan, no, talagang wala pong good, yung maayos magbayad. Kasi alam niyo po, hindi po kasi natin hawak ang bukas. Kung ngayon man po ay okay tayo, good payer tayo, hindi po talaga natin hawak ang kinabukasan kung good payer pa ba tayo kinabukasan. Kasi may mga dumarating na sitwasyon na imbis na pangbayad mo na sana para hindi ka masira sa pinagkakautangan mo, may mga sitwasyon naman na nangyayari na nagagamit natin ang pera na ating pangbayad. At yung mga nagpapautang, sila naman po itong hindi nakakaunawa sa sitwasyon ng nakautang. Kahit tayo nagsasabi na ng totoo, kahit tayo nagmamakaawa na sana unawain tayo, tanggapin yung reason natin, kasi talaga namang ginagamit sa emergency. At meron po talagang mga tao na hindi po nakakaunawa o wala silang pakialam, kahit man emergency yan, basta yung pambayad sa kanila ay pambayad sa kanila. So, bakit po may ganong tao? Kasi nga wala pa rin sa kanila ang Panginoon at wala pa rin sa puso nila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, dalawang bagay lang dalawang klase lang ng tao ang meron sa mundo. Isang nakakaunawa at hindi nakakaunawa. At habang nagpapatuloy po yung aking pagiging nanay, ay talagang hindi ko po ahayaan sa buhay ko na ang aking mga anak ay hindi kumain sa oras, hindi magkaroon ng damit na maayos-ayos, at hindi makapag-aral. Talagang pinagsumikapan din naman namin mag-asawa ang kung ano po yung aming kakayanan hanggang doon sa pinakasagad-sagad na nakakayanan. Kaya lang, alam niyo no, mga kaibigan, kahit kahit ano ng klase ng pagsisikap namin, pero kapos pa rin. Siguro, ang kinulang sa amin nga teamwork na mag-iina ay siguro yung sitwasyon na hindi ko rin naiparanas, hindi namin naiparanas sa kanila yung labis na kahirapan na gaya ng dinanas namin nung araw. Kasi, di ba, madalas nating katwiran ng mga magulang, ayaw na nating iparanas sa ating mga anak yung hirap na ating pinagdaanan. Pero ang nakita ko, iba pala kapag hindi nararanasan ng mga anak yung hirap na dapat sana ay mapagdaanan din nila, para makita din nila yung sitwasyon ng kanilang magulang na kaya pala nagsusumikap ang mga magulang namin ay para sa amin. Kaya lang talagang bibihira po yung mga anak na gano'n. Alam niyo, nung araw mga kaibigan, ako ay nasa high school na,
Kahit hindi man po obligado na ako ay magpabayad sa pagtatanim ng palay. Pero pag nakikita ko yung mga pinsan ko na magpapabayad sila sa pagtatanim ng palay, talagang sumasama po ako at that time. 5 pesos lang po yun na for 1 day ang upa sa nagtatanim ng palay at tuwang-tuwa na po kami. Alam niyo po, ang mga magulang namin ay umiinom po sila ng tuba. Yun po ang dahilan kung bakit sila laging nag-iispadahan dahil pagdating ng gabi, lasing na sila. Pero iba po ang damdamin noon ng mga kabataan. Hindi lang po ako ang ganon. Alam niyo po, kapag nakakahawak kami ng pera, excited po kami. Excuse po. Na ibili ng tuba ang aming mga magulang. Ang nanay ko po, ang kanyang bisyo ay tabako. Na talaga yung tabako talaga namin, yung malalapad na dahon from Masbate pa po yun. So kapag naibili ko po ng isang banig ng tabako ang nanay ko, halos ano po yun nakalagay na sa sako sa dami ng tabako at binibinta niya rin po yun. Masaya po kami kapag kami ay umaakyat sa bundok at nangunguha ng mga bayabas, yung the best, yung pinakamaganda, pinakamakinis, pinakamalaki na bunga ng bayabas, itinatabi po namin yan ng magkakapatid para lang maiabot sa aming nanay at tatay na, uy, meron kami nakitang mga bayabas sa bundok, excited kami, unahan kami sa pagbaba sa bundok para lang maiabot yung aming mga pinili na magagandang klaseng bayabas sa aming mga magulang. Ganun po yun ang uri ng mga kabataan ng araw, ang mga anak ng araw nakakasakit man pakinggan. Parang kami po yung nagpapalaki sa aming mga magulang. So ako po ay nakapagtapos ng high school na tinulungan ko rin po ang aking sarili kahit ang aming nanay ay nagbibigay po ng aming baon kasi may time po na first year high school ako, tapos fourth year ay nasa private school po ako at ang second year, third year ay nasa baryo po ako na school. Kaya yun mga kaibigan, pero alam niyo po ba, ang aming tatay ganito ang kanyang rason. Mabuti pang magtanim kayo ng kamuti. After 5 months, may aanihin pa kayo kaysa aral kayo ng aral. Wala namang mangyayari sa buhay niyo. Alam niyo mga kaibigan, ang isang magulang na nagsasalita ng hindi tama, ay talaga pong may kapangyarihan po yan ang salita kahit man po basahin natin ang Biblia. Ang tatay po namin ay never naming narinig na, o sige, anong gusto mo? O sige, sana maging teacher ka, maging abogado ka, maging engineer ka, o kung ano pa man. Pero siya po hindi. Huwag na kayo mag-aral, mangisda na lang kayo. Magtanim na lang kayo ng kamuti, magtanim kayo ng palay, magtanim kayo ng balinghoy. Lalo ka na, really, yan, sa mga babae na anak. Mag-aasawa ka lang din naman ng maaga, kaya mabuti pa pumili ka na dyan ng taniman mo ng kamuti para may aanihin ka. So yung salita na mag-aasawa ng maaga, nangyari din po yun sa akin kahit ayaw mo, para bang yun na ang pinaka-journey mo na mangyayari sa buhay mo. So ganyan po ang uri ng aming tatay. Pero alam niyo mga kaibigan, excited po kami na hainan silang mag-asawa ng aming nanay. Excited po kami na mabilhan sila ng libreng tuba nila. At kung ano man po ang aming mga ginagawa. Kunyari, marami pong mga isda ganyan. Excited po kami ipag-ihaw sila, ipagprito sila. Kumbaga, ganun po ang damdamin na appreciate pa rin po namin yung aming mga magulang kahit malaki po yung pagkukulang nila sa amin. Sana nga sa kapanahon na natin ngayon, mga kaibigan. Pero tama po yung sabi ng nanay ko mauunawaan nyo lang ang magulang ninyo doon sa panahon na kayo ay magulang na rin. Yes po mga kaibigan. Kahit gaano po katindi yung pananakit na naranasan ko sa aking pamilya,
Pero nung ako po ay na-born again na at unti-unti ko nang naunawa ng salita ng Diyos, kaya pala nangyayari ang mga bagay na yon kasi kinulang sa pag-ibig ng Diyos ang aking mga magulang. Kaya hindi nila alam kung paano magmahal ng anak, hindi nila alam kung anong salita ang kanilang ibubuga kasi nga po wala pong tamang relasyon at pananalig sa Panginoon at higit sa lahat, hindi po nila naranasan o naramdaman yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga puso. Kumbaga empty na kung ano lang ang gusto nilang gawin, sabihin, ayun po ang kanilang gagawin sa kanilang mga anak. Kaya ayun po na ako ay magulang na, talagang nagamit ko po yung yung sakit ng sagwan, sakit ng paulit-ulit na palo ng walis tingting, ng yantok, ng kahoy, ng sanga ng bayabas doon sa panahon na ako po talaga'y dumadaan na sa matinding pagsubok. Kumbaga maano pa, maliit pa sa butas ng karayom ang pinagdadaanan ko sa buhay. At doon ko sinasabi na kinaya mo nga ng ilang taon yung mga palo, mga sapok, yung palo na parang hanggang yung palo na pati ang kaluluwa mo nasasaktan, na kumbaga hanggang bituka mo ay merong tama ng palo. Kaya sinasabi ko sa aking sarili, kinaya mo nga nung ikaw ay bata pa, wala pang ganong experience, wala ka pang anak na pinaglalaban sa buhay mo, ngayon pa kaya hindi mo kakayanin. So, iniisa-isa ko po yan na inaalala at dinadama yung sakit, yung pait na dinanas ko sa aking kabataan bilang anak. At yan po ay nakatulong doon sa panahon na dumadaan po ako sa matinding pagsubok. Alam mo mga kaibigan, nakakatawa ang buhay ko minsan. Meron tayong mga kaibigan na ang ganda-ganda ng buhay pero parang kulang, parang hungkag. At sasabihin pa sa akin na ano kaya ang mabuting gawin para sumaya. Dahil akala po ng tao kapag maraming pera ayun na po ang magiging daan o dahilan para sumaya ang tao. Pero para po sa akin hindi. Minsan yung pera ay nagiging daan pa para maging magulo ang buhay at kaisipan ng tao. Alam niyo po, masarap din po mabuhay na wala po tayong gaano maraming pera. Yung sa bawat araw talaga is we are living by faith na kumbaga ihabag lang ng Diyos ang patuloy na nangyayari sa araw-araw. At salamat po sa Panginoon mga kaibigan. Kahit ganun po katindi ang pinagdaanan ng buhay ko bilang isang nanay ay hanggang ngayon po ay nanatili pa rin ako. Nakakatuwa po ang mga experience ng buhay ko bilang nanay. Nung ako po ay nagpa-check dahil ang advice nga po ng doktor ay mammogram dahil hindi na nila alam kung saan nagmumula yung aking mga nararamdaman, nandoong kumabog ang puso, nandoong kung ano-ano na pakiramdam na lagi po akong nasa emergency. At mag-isa po ako na pumunta doon po sa medyo malayo na lugar dito sa Laguna dahil yun daw po ang hospital na merong equipment na pinaka-latest at high-tech, sabi po ng aking doktora. At mag-isa po akong pumunta doon para magpamammogram. At grabe mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi niyo pa maranasan yung mammogram, kulang na lang pong putol ang hininga mo sa sakit kasi iipitin po ng machine yung breast. Alam niyo po yung yung pinangpipiga ng gata sa sa palengke. Nakakita na po ba kayo nun? Bakal. So, parang ganun po. Ilalagay mo yung breast mo doon, yung didi mo doon, tapos iipitin. Tapos nakikita mo sa computer, sa TV ng computer yung sitwasyon ng breast mo. So, after nun ay nakita nila, parang hindi sila makapaniwala. Saka nakita nila, so tinawagan nila ako ulit.
uulitin uli para lang makasigurado. So, ulit na naman, sabi ko po doon sa technician, doon sa nag-mammogram, anak, may nakita ba kayo? Opo, tita, kaya lang parang hindi kumbinsido yung doktor na tumingin, kaya kailangan ulitin. So, ulit na naman mga kaibigan. Pitpitin na naman yung dalawang breast para lang makita kung anong problema. At yun nga po, after 2 days, ay kinuha ko, ako lang din mag-isa, pero may kasama po ako sa akin, doon isa kong anak, pinsan ko. At pagtingin namin ay yun na, may tama. Tinitignan ako ng pinsan ko ang aking reaksyon. Sabi niya, tumatawa ka pa? May breast cancer ka na nga, tumatawa ka pa? Ang tanong ko kung umiyak ako, gagaling ba ako? Ayan po ang sagot ko. So nagtawanan na. At alam ko naman na ang aking kasing mga pamilya, ang aking mga anak, ay hindi po sila showy. Na kumbaga kung ano lang po yung damdamin nila ay kanila din pong sinasarili kung ano yung damdamin nila. At dito nga po sa bahay na to, kami lang ni Bunso, na aking asawa at ang dalawa kong anak ay nandun sa Mindanao, doon ang project nila. At ang aking anak na isa ay may asawa na. Yung dalawa kong anak na babae may asawa na. Tapos yung anak kong panganay may asawa na. Yung pang-apat ay wala pa at that time. Pati si Bunso ay bata pa. So kami lang na Bunso dito. Alam niyo mga kaibigan, no, bilang nanay, kailangan mo maging matatag. Ni Honiha, wala akong dinaingan ng mga anak ko, kahit sa mister ko. Kasi kung dadaing ako sa kanila at kunyari iyak ako, alam nyo, mayroon akong sakit na ganito, paano kaya? Hindi po ako ganun Kundi, sinasabi ko sa kanila, walang iimik, walang magsalita, walang magparamdam ng emosyon kasi hindi yan nakakatulong. So, yan lang din po ang naipasa ko sa aking mga anak, yung strong karakter na hindi solusyon ang pag-iyak at pag-alala sa mga problema. Ang solusyon dito ay ang salita ng Diyos, at ang Diyos ang magtuturo sa atin kung anong ating gagawin, at ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa atin kapag tayo nanghihina. So, yan lang din po ang naipasa ko sa aking mga anak. Kaya, dumating po sa punto talaga na araw-araw po, andun po ako sa taas ng aming bubong. Doon po ang aking garden dati. Punong-puno po yan ang garden mga kaibigan, at araw-araw po ay nag-uusap kami ng ating tatay sa langit doon sa aking garden po sa bubong. So, yan po, kumbaga hindi po lamang tayo magluluwal ng anak, hindi po lamang tayo mag-aalaga ng anak, magpapaaral ng anak, magbigay ng pangailangan ng ating mga anak, kundi andyan po yung malawak na pangunawa. Kahit nasasaktan na tayo, kahit sinasagot-sagot na tayo ng ating mga anak na para bang wala tayong ginawa na kabutihan sa kanila, ay andun po yung grabing sakit. Pero kailangan po nating magpatawad agad. Kailangan po nating umunawa. Dahil kapag ganun po ang karakter ng ating mga anak, kahit tinuruan pa po natin yan ng maganda, ng mabuti at tama, pero kung malakas ang impluensya ng mga kaibigan sa labas o barkada, ay talaga pong magkakaroon po ng pagkasalungat, na kung paano po natin sila pinalaki ay mabubura po yun unti-unti, dahil mas masaya na po sila sa kanilang mga bagong kaibigan at bagong mundo sa labas. Kaya napakasakit po bilang isang nanay, na para bang dumating din po sa punto ng buhay ko na wala ba akong ginawang tama sa aking mga anak. Tinatanong ko ang Panginoon, Lord, saan po ba ako nagkulang? Saan ba kami nagkulang bilang mga magulang? Saan ba kami nagkulang ng aking asawa sa aming mga anak? At talagang sabi ko doon sa panahon na sila ay magkapamilya na, doon lang nila maunawaan ang kalagayan ng isang magulang. Dahil gaya ko din mga kaibigan, naunawaan ko lang ang magulang namin nung panahon na ako ay may pamilya na, kahit man po magkaiba,
ang aming kwento ng aking nakagisna ng mga magulang, pero kailangan pa rin po nating igalang ang ating mga magulang. Alam niyo mga kaibigan, sana may makarinig ito ng kabataan. Hindi po kami nagkulang sa aming mga magulang. Mula po sa buhay ng aking panganay na kapatid hanggang sa bunso, 7 po kami. Kung wala man pong kakayahan sa pera, ang ibang anak ay uuwi doon para lang may makasama sila at alagaan sila. Ako man po ay walang gaanong kakayahan sa pera, pero alam niyo mga kaibigan, every time na bumubulong-bulong na ang aking nanay sa telepono sa long distance, kahit wala po akong pera, ay hindi ko po sinasabi sa nanay ko na, ay paano yan, ina, wala din akong pera. Kundi kapag narinig ko po yung boses ng nanay ko at sinasabing, alam mo, ay wala nga kaming kapera-pera, wala nga kaming pambiling ulam sa ngayon. Alam niyo mga kaibigan, yan po ang resulta ng ating pagkikipagkapwa-tao at pagkikipagkaibigan. Salamat sa Diyos kasi ng mga panahon na yun, may mga kaibigan po ako na handang tumulong, na ultimong alahas nila, ultimong sila mismo ang mangungutang sa mga lending o sa mga 5-6 para lang ibigay sa akin, para lang maipadala ko sa aming nanay. Kaya kakaiba din yung paghubog sa amin ng aming mga magulang. Ang aming tatay ay mapanakit, berdugo, hindi marunong magmahal, pero ang aming nanay ay mapagmahal ng anak. Kaya sabi ko nga, doon kami nagmana lahat pagdating sa damdamin bilang isang nanay, na talagang hindi po kami madamot, kundi talagang andyan po yung pagtulong at mahabagin. Mahabagin po yung aming nanay, kaya nakuha din po namin yung kanyang karakter na pagiging mahabagin at magaling makipagkapwa-tao. Ang tatay ko din naman po ay ma-PR, talaga po ma-PR yan. Pero hindi po alam ng mga tao na hindi nakatira sa aming paligid na siya ay mapanakit. Pag dinala niyo po ang aming tatay sa bayan, ay talaga naman, sa mga baryo-baryo ay talagang kilalang kilala po sila ng nanay ko. Kumbaga well known po sila. Pero pagdating sa pamilya ay wala na po yung galak na yon na pinapakita nila sa ibang tao. Dahil pag nasa loob na ng pamilya, ang turing, parang feeling ko lang ng mga kaibigan, yung turing niya sa amin ay gaya ng isang kaaway. Yan po ang na walang pangunawa, walang habag, no mercy. Kaya yan, kumbaga salamat sa Panginoon dahil may mga magulang na mapagpatawad, may mga magulang na kahit ang hirap unawain ang karakter o ginawa ng isang anak, ay talagang andoon pa rin yung ating pilit na pangunawa sa kanila. Bakit? Kasi dapat ang isang magulang ay makaranas talaga ng pag-ibig ng Diyos upang tayo po ay madaling makapagpatawad, madaling makaunawa at madaling lumimot anuman po ang na-experience natin sa loob ng ating pamilya. At sabi ko nga, hindi ganun kadali at hindi lang pagpapalaki o obligasyon sa anak ang tungkulin ng isang magbulang. Kumbaga till death do us part, na hanggat buhay ang magulang, ang nanay, ang tatay, ay andyan po lagi ang ating gabay sa ating mga anak, papunta na po sa apo, Kaya sana maunawaan ng mga anak yung sitwasyon. Kung nagkukulang man ang magulang, ako po, hindi po kami nakapagpatapos ng college. Kumbaga, mga undergraduate po sa college ang aming mga anak. Dahil, sabi ko nga, ay hindi rin sila nakipagtulungan. Nagsumikap din po kami. Kaya lang hindi po talaga nila naranasan yung hirap ng buhay. Kapag hindi po sila kilala ng mga tao na iilan lang ng mga kaibigan namin ang alam ng aming kalagayan, hindi po talaga sila
titignan sa sitwasyon na mahirap. Ang mga anak ko po ay talaga pong hindi po makitaan ng kahirapan ang kanilang aura sa buhay. Yun nga po, kuminsan parang mali. Kasi ang mga bata, naobserbahan ko lang na hindi nakaranas ng hirap ay parang happy-go-lucky lang ang buhay. At yun, maaga pong nakapagtrabaho ang aking mga anak nung hindi na po nakapagpatuloy sa kolehiyo ay nagsipagtrabaho na mahirap na pong ibalik sa school kapag kumikita na sila ng pera. At hindi naman po sila nag-asawa agad-agad, pero yun lang ang isang bagay na iningi ko ng tawad sa Panginoon na hindi namin sila napagtapos ng kolehiyo. Pero kung sila man ay nakapaghintay pa at hindi pa nag-asawa, malamang nakapagtapos po sila dahil medyo umigi-igi naman ang buhay ng mga nagdaang taon. Kaya lang yung aming sweldo na naman ay para lang po sa aking sakit na talagang mayat maya ay nasa emergency room po ako. Kaya lang, nung panahon na ako'y nagkasakit na at medyo maalwan-alwan ang sitwasyon, may mga asawa na po ang aking mga anak, yung 3 naming anak. Alam niyo po, ako yung natutuwa mga kaibigan. Yan, medyo napahaba-haba na po ang ating sharing na mga kaibigan, pero sana po pagtiyagaan niyo itong pakinggan. Alam niyo po, sa panahon ngayon na kami nga po ay wala na pong trabaho at hindi na rin kayang magtrabaho, at malabo na yung mata ng aking mister. Malaki na rin kabawasan ang kanyang lakas. Ako naman po ay hindi naman pwedeng magtrabaho ng mabigat dahil nga po sa akin ding kalagayan po ng ating pisikal. Dito po sa aking bunsong anak, dito po ako humahanga. Ngayon po ay nasa private school pa rin siya, grade 12. At na iraraos pa rin po ang kanyang tuition fee, ang kanyang pamasahe araw-araw. Pero meron po akong isang sister-in-law na ilang buwan na ay siya po ang sumasagot sa pamasahe ni Bunso araw-araw. Pero alam ko na hindi sapat kasi doon pa siya kakain ng tanghalian. Yung 500 for 5 days o minsan 6 days pa ay hindi po yun sapat sa kanilang 5 magkakapatid, 3 lalaki na ito na aming anak. Hindi po namin alam na ang batang ito at the age of 18 nung siya po ay grade 11 na o grade 10 pa, ay kapag siya po ay hindi makauwi ng maaga, ibig sabihin na doon po sila ng kanyang kaklase sa isang palengke dito po sa Kabuyaw at sila po ay nagbubuhat ng mga paninda ng kanilang handler, ng kanilang kakilala. At hindi po niya yan ikinakahiya kasi may pangarap po yung aming bunsong anak. Sigurado po may mga pangarap din yung kanyang mga kapatid na 4 na nauna sa kanya at nagsusumikap din nga po sa panahon ito dahil salamat nga po sa Panginoon dahil meron po silang trabaho at si Bunso naman ay pinababayaan ko lang nung nalaman ko na siya ay nagbubuhat ng mga paninda sa isang palengke. Andun po yung bilang isang nanay. Kasi si Bunso, siya po yung yung pinakamahal sa aming 5 anak. Pinakamahal kasi siya po yung cesarean. So, at that time, nag-provide ang Panginoon na masisaryan ako. Dahil kung hindi po, 7 months lang si Bunso ay gusto nang lumabas. Ngayon, siya po yung batang nakatikim ng nanuwan mula po ng isinilang hanggang halos mahigit 1 taon.
Siya po yung bata na nagsimula sa diaper na EQ. Kumbaga lahat. Nung time na yon yung mga ate niya may trabaho na, sa may katuwang na yung papa nila na mag-provide ng pangailangan ni Bunso. Ibig sabihin, ang aming anak na Bunso ay lumaki na hindi rin niya alam ang hirap. Pero alam niyo mga kaibigan, may karakter talaga siyang kakaiba. Tuwing mag-aabot po ako ng pamasahe ng kanyang mga kapatid, 3 taon lang siya, 4 na taon, sinasabi niya, hala kuya, mga ate, yan bang binibigay sa inyo ni mama na inyong baon araw-araw? Mababayaran niyo kaya si mama niyan? May ibabalik mo. Siya lang yung nagsasabi ng ganun. Siya rin yung nagsasabi na dapat ang isang pamilya kumpleto. Matatawag lang ito na pamilya kung may tatay at nanay. Ang edad po niyan ay 4 years old. So, meron po siyang karakter na kakaiba. At siya po yung bata na hindi nahihiya na gawin ang isang bagay basta sa ikabubuti. At hindi po siya bunso sa aking paningin, kundi parang siya na yung naging panganay. Siya po yung body ko mula po nung ako ay nagkasakit, siya na po talaga. Napakabata pa po ni Bunso noong 2018. So siya na talaga, hindi siya matutulog hanggat hindi ako okay. 2 lang po kami sa bahay na to. May mga anak po kami sa paligid, pero ayoko po mang-istorbo kasi okay naman po yun dahil anak natin. Pero siyempre meron na po silang mga asawa at hindi po natin kontrolado ang isipan ng ating mga manugang, di po ba? So ibig sabihin, ako po yung mga uri ng isang nanay na hindi po ako KSP at talagang kakayanin ko dahil sa habag ng Diyos ang mga sitwasyon. So yun, kumbaga si Bunso ang isa ko sa pinapangarap na makapagtapos man lang ng kolehiyo, pero nakikita ko yung pagsusumikap niya na kahit kulang, hindi po yan nagsasabi sa aming mga kaibigan na ay wala na akong pamasay minsan, wala na akong pera. Wala talaga ako kahit 5, ginabi, 10 o'clock. Inabutan niya ako ng pera. Sabi ko, saan galing? Huwag ka naman tanong mama. Ganon talaga ang buhay. So, wala akong magawa mga kaibigan eh. Kailangan kong may hawak na pera kahit konti. Pero pag ako naman po ay nagkakapera mga kaibigan, talagang inuuna ko po si Bunso. Talagang sinisikretuhan ko yan ng pera. So, yun lang ang kagandahan. Talagang nasa karakter ng isang bata yung pagtitiis at pagsusumikap para maabot ang kanyang pangarap. At ako naman pong nanay, wala po akong ibang maisuporta sa aming anak na Bunso sa kanyang pangarap, kundi yung panalangin at pagpapaalala. Dahil ang duty lang po talaga ng isang magulang ay magpaalala sa mga anak. At yan po hanggang ngayon. Kahit sa aking mga anak may mga asawa na ay lagi po ako nagpapaalala. At napakabait nga po ng Panginoon kasi yung 2 kong anak na babae, kahit hindi man po sila nakapagtapos ng college, pero binigyan naman po sila ng Panginoon ng makasama sa buhay. Pareho pong engineer ang asawa ng aking 2 anak na babae. Alam niyo naman po, ang engineer ng Pilipinas, hindi po natin pwedeng asahan ang sweldo ng mga engineer ng mga anak, di po ba? Ako po ay hindi po talaga ako palaasa sa aking mga anak. Talagang kung maaari nga lang, ako pa ang tutulong sa aking mga anak. At ang akin na mga anak na panganay ay nandoon sa Mindanao at doon na rin siya namumuhay ng sabi niya, payapa doon, masaya, tahimik, so go. At panalangin na lang ang suporta ko. At yung pang-4 nga po ng bago naming apo ay nandito po sa amin. Pinagawan ko po, inutusan ko silang gumawa ng kwarto nila dyan sa garahe at talagang maayos naman po ang trabaho ng aking anak, si Kuyang Bunso. Kaya yun mga kaibigan, masaya po tayo bilang magulang kapag nakikita na po natin ang ating mga anak na
nagsusumikap na sa simula hindi man po nila tayo naintindihan o naunawaan. Pero doon sa panahon na sila meron na rin mga pamilya, doon na nila unti-unting maunawaan ang ating pagiging magulang sa kanila, at doon na nila tatanggapin sa kanilang puso yung kung meron man po tayong pagkakamali na nagawa sa kanila, kung napalo man natin sila, nasaktan natin ang kanilang damdamin, ang kanilang mga balat, alam niyo po, no? Pero maunawaan na po nila yan, at ngayon po alam ko naunawang-unawa na ng mga anak ko ang pagiging isang magulang dahil nakikita ko naman po. So yun lang mga kaibigan, at ang mensahe ko lang sa mga anak ay kapag nasaktan nyo ang inyong mga magulang, humingi na po kayo ng tawad sa mga magulang nyo. Sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong mga magulang at ikaw ay aking pagpapalain hanggang sa ika-7 generation ba yan mga kaibigan? Hindi ko lang tiyak po, pero may mensahe po ang Panginoon sa Efeso na ganyan. At mahirap pong kunyari hindi mo napatawad ang magulang mo dahil nagkulang, nasaktan ka, hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, pero darating yung punto na magiging mature ka at magiging magulang ka na rin, at doon mo maunawaan na ay kaya pala ganun pala talaga ang mangyayari kapag magulang ka. Sino po ang ating hingian ng patawad kung ang mga magulang natin ay wala na, di po ba? Alam niyo po, yung tatay namin, bago po yun namatay, talagang pinatawad ko po yun. Talagang sinabi ko na sa kanya, sige na, kalimutan mo na yung nakaraan. Kung ano man yung pamamalo mo sa akin, lahat ng pananakit mo, kalimutan mo na yung tapos na yun, at pinasalamatan ko na yun sa Panginoon. Pinapatawad na kita at patawarin mo din ako bilang isang anak, dahil talaga naman kapag ako po ay nagkakaisip na, nasa high school na, talagang sinasagot-sagot ko na po yung tatay ko na kapag sinaktan niya ako, talagang sasagutin ko na rin siya ng masakit. Hindi pa rin po katwiran na dahil nasaktan ng anak ay lalapastanganin na natin ang ating magulang. Ako po ay himala na lang ng Diyos kung paano ko kinaya ang pananakit ng aking pamilya, dahil hindi lang po magulang ko, tatay ko ang nananakit na sa akin ng araw. Yung iba ko rin pong mga kapatid ay talagang para na rin po nila akong pansimbag, na parang parausan ako ng galit nila. Pero pinatawad ko rin po sila lahat. Wala po talagang ibang susi sa buhay natin kundi ang pag-ibig ng Diyos, dahil ito po ang susi para magpatawad, para umunawa, para lumimot sa nakaraan, o kahit maalala man natin pero wala na pong pain, wala nang sakit sa ating kalooban. Kaya mga anak, kung kayo po ay nakagawa ng napaiyak nyo ang inyong nanay, tatay, ngayon pa lamang simulan nyo ng humingi ng tawad para maranasan nyo yung pagpapala ng ating Panginoon. At kung dumating man sa punto na mawala ang mga magulang nyo, at least nakapag heart to heart kayo, nakapag one-on-one kayo, at nagpatawaran kayo para kahit mawala man sila, magiging payapa yung puso at isipan. Tandaan po natin, ang galit, ang puot, ang hinanakit ay unti-unti po yung kumukupas. Sa simula, puot na puot ka. Magiging hinanakit na lang yan. Magiging galit na lang yan. At habang lumilipas ang panahon, magiging tampo na lang yan. Hanggang doon sa panahon na nagpapatuloy ka rin bilang magulang, mawawala lahat-lahat yan ng galit. Pero kung manatili yan, lugi po ang isang anak kapag manatili yung galit sa kanyang puso, sa kanyang mga magulang. Dahil yun po ay iniutos ng Diyos na igalang natin ang ating mga magulang. Mabuti man o hindi na mga magulang ay kailangan po nating igalang, dahil yun po ang utos ng ating Panginoon na dapat po natin sundin, upang sa ganon maranasan po natin yung biyaya ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos.
hanggang sa ating mga kaapu-apuhan. At sabi pa nga po ng Panginoon, hahaba ang ating buhay. Sabi ko nga mga kaibigan, imagine, nung ako po ay nagsimula ng magkasakit ng 1997, alam niyo po, akala ko hindi na ako aabot ng 60. Baka ako 50 lang, wala na ako sa mundo. Pero tama po talaga, totoo po talaga yun, na kapag tayo po ay mapagmahal sa magulang, talaga pong i-extend ni Lord ang ating mga buhay. Kaya yung blessing na in-extend ng Diyos ang aking buhay, yan po ang naranasan ko sa Panginoon at nakamtan ko sa Diyos. Dahil isa rin po akong anak na mapagmahal at mapagpatawad sa aming mga magulang. Kaya sa mga anak na nakakarinig ng aking sharing ngayong gabi, nawa ay magawa niyo yung tama upang sa ganon, magiging masaya po kayo habang buhay. Kahit wala na po yung ating mga magulang, maalala man natin sila, hindi na po natin maalala yung mga masakit na sitwasyon, kundi yung mga bagay na lang na mabuti ang ating maalala. Kung tatanungin niyo po ako, ano ba ang naalala ko sa aking tatay? Nung maliit pa po ako, siguro mga 7 years old, na doon po sa aming munting palayan, doon sa lugar ng aming nanay, meron po doong puno ng santol. For the first time, yung binalatan niya yung santol ng manipis na manipis, yung halos yung buto na lang nakikita. Tapos sinausaw niya sa asin, binigay niya sa akin. Parang sobrang tawa na po yun ng isang anak na nakita ko siya na kami muna ng nanay ko ang kanyang pinagbalat ng santol bago siya. So, yan lang po ang naalala ko. Tapos, nung ako po ay nasa high school na, binigyan niya po ako ng ng 20 pesos. Baon ko daw. So, iyon ang mga, tapos nung ako ay nasa college na, pumunta siya sa Maynila doon sa bahay ng ate ko. Doon ako nakatira dati. Nung ako nagsisimula na mag-aral sa Central Colleges of the Philippines, binigyan niya po ako ng 200. So, yun lang po. So, kung ating sumahin, 200 plus yung isang pirasong santol at yung 20 pesos. Di po ba? Parang sobrang saya na yon sa damdamin ng isang anak. Kaya, alam niyo mga kaibigan, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi meron ako mga magulang. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung aming nanay, tiniis din niya lahat ng pasakit bilang isang asawa, bilang isang nanay, na kami yung dahilan kung bakit niya tiniis yung mga sakit ng sinturon, yung sakit ng sampal, suntok, sipa, yung sakit ng pamalo na kung ano-ano lang ay tumatama sa katawan ng aming nanay, ay kaming mga anak ang dahilan kung bakit niya tiniis. So, ibig sabihin, talagang hindi natin matawaran yung pagmamahal ng ating mga magulang, lalo na po yung ating mga nanay. Kaya sa susunod na buwan, May na, ay batian na naman ng Happy Mother's Day, at June, batian na naman ng Happy Father's Day. Sana nga mga kabataan, mga anak, mapaligayan nyo ang inyong mga magulang doon sa panahon na maipadama nyo yung pagmamahal nyo bilang mga anak. Kasi ang mga magulang madali lang yan, pasayahin. Isang bati lang yan ng anak, tapos na. Ganun po lang ang mga nanay. Kasi ako, wala po akong ni-request sa mga anak ko na gusto ko ng ganito, sa ganito ko, sa birthday ko. Gusto ko, wala po akong ganun Basta kung ano lang po yung nandyan, kung ano lang yung kaya, yun lang. At ayoko pong magbigay ng suliranin o problema sa aking mga anak. So, ganun lang mga kaibigan, nawa ay meron po akong naibahagi sa inyo na maging dahilan para mabuksan ang puso ng
mga anak at ganun din mabuksan ang puso ng mga magulang. At dito ko na po tatapusin itong ating sharing time at napakaganda po ng gabi dahil tahimik na tahimik po ang ating paligid. Wala pong mga ingay, wala pong gaanong tahol ng aso. Pinatahimik muna ng Panginoon ang aming paligid para po matapos ko itong aking sharing ngayong gabi at pagpalain po ng ating Diyos ang lahat ng mga magulang. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng mga anak, ang buong sambahayan ay maranasan ng bawat isa ang pagpapala ng ating Panginoon. Higit sa lahat, yung pag-ibig ng ating Diyos dahil ang pag-ibig lamang ng Diyos ang susi sa lahat. Muli mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating sharing ngayong gabi. At ako po ay may gagawin pa din naman. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.